Bawat isa ay may pangarap. Ilang taon nang nakalipas nang tanggapin ko ang trabahong ipinagkaloob sa akin sa isang munting lalawigan sa timog. Kasama ang mga taong nasa pangangalaga ng gobyerno. Ang nais kong mangyari ay ang mapagtanto ng bawat isa na lahat sila ay may kakayahang itaguyod ang kanilang mga sarili at kinakailangan lamang nila itong pairalin. Hiniling ko sa lalawigan na pumili ng isang grupo ng mga taong nasa pangangalaga ng gobyerno. Mga tao mula sa iba't ibang lahi at iba't ibang mga pamilya. Kikitain ko sila bilang isang grupo sa loob ng 3 oras tuwing Biyernes. Humingi rin ako ng karagdagang pera dahil kakailanganin ko iyon. Matapos kong makipagkamay sa lahat ay sinambit ko ang mga salitang, "Gusto kong malaman kung ano ang inyong mga pangarap." Tumingin sa akin ang lahat ng may kasamang pag-aalinlangan. Mga pangarap? Wala kaming mga pangarap. Giit ko naman ay, kung gayon, anong nangyari nung bata pa kayo? Wala ba kayong mga bagay na nais gawin? Isang babae ang nagsalita. Hindi ko alam kung ano ang magagawa mo sa mga pangarap. Kinakain ng mga daga ang aking mga anak. Sabi ko. Nakakabahala naman iyan. Ngunit syempre, may lubos kang magagawa patungkol sa mga daga at sa iyong mga anak. Paano mo ba masusolusyonan iyan? Maaari akong gumamit ng bagong screen door dahil may mga butas ang kasalukuyan kong pinto. Sambit ng babae. Tinanong ko ang lahat. Mayroon ba rito ang may kakayahang ayusin ang isang screen door? May isang lalaki sa grupo at sinabi niya, "Matagal na panahon ko nang ginagawa ang mga ganyang bagay. Ngunit sa kasamaang palad, ako ngayon ay may napakasakit na likuran. Ngunit akin pa ring susubukan." Sinabi ko sa kanya na bibigyan ko siya ng pera kung tutungo siya sa tindahan upang bilhin ang mga ilang kagamitan at simulang ayusin ang screen door ng babae. Sa tingin mo ba magagawa mo iyon? Oo, susubukan ko. Sa sumunod na linggo, nang nakaupo na ang grupo, tinanong ko ang babae, naayos na ba ang iyong screen door? Oo, sagot niya. Sa gayon, maaari na tayo magsimulang mangarap, diba? Ngumiti siya sa akin ng kaunti. Tinanong ko ang lalaking gumawa ng trabaho, "Ano ang nararamdaman mo?" Sagot niya, "Alam mo ba, labis akong nasiyahan sa bagay na iyon at matapos iyon ay nagsimulang mapabuti ang aking pakiramdam. Ang mga pangyayaring iyon ay nakatulong sa grupo na magsimulang mangarap. Ang mga munting tagumpay na ito ang siyang naging dahilan upang ipakita sa grupo na ang mangarap ay hindi isang kalokohan. Ang mga maliliit na hakbang na ito ang siyang nag-ukit sa isipan ng mga taong ito na ang mga bagay ay posibleng mangyari. Nagsimula akong magtanong sa iba pang tao tungkol sa kanilang mga pangarap. Ibinahagi ng isang babae na mula pa noon ay nais niyang maging isang sekretarya. Sinabi ko, "Ano ang pumipigil sa iyo?" Ang tanong na ito ang aking palaging isinusunod na tinatanong. Sinabi niya, "Mayroon akong 6 na anak at wala akong may iwanan na mag-aalaga sa kanila habang ako'y wala." Gawan natin ang paraan, giit ko. Mayroon ba sa grupo na ito ang may kakayahang magbantay sa 6 na bata para sa 1 o 2 araw sa isang linggo? Habang kumukuha ng pagsasanay ang babaeng ito sa pampublikong kolehiyo? Isang babae ang nagsabi, "Mayroon din akong mga anak pero magagawa ko iyon." "Gawin natin," sabi ko. Kaya nagsagawa kami ng plano at pumasok sa eskwelahan ng babae. Ang lahat ay may mabuting kinahantungan. Ang lalaking naglagay ng screen door ay naging isang handyman. Samantala, ang babaeng nag-alaga sa mga bata ay naging isang lisensyadong tagapag-alaga sa foster care. Sa loob ng 12 linggo, naitanggal ko na sila sa pangangalaga ng gobyerno. Hindi ko lamang ito nagawa ng isang beses, sa makatuwid, maraming beses ko na itong nagawa.